Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sunod-sunod ang mga hearing ng Senado noong nakalipas na mga araw. At isa sa mahalagang tinalakay ay ang national budget ng 2026 lalo na at magtatapos na ang taong 2025. At kahapon din ay naglabas na ng pinal na desisyon ang ICC or International Criminal Court hinggil sa hinihinging temporary interim release ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC judges upang payagan itong pansamantalang i-release dahil sa kanyang physical na kalagayan. At hindi nga pinayagan ang interim release na hiningi nito na ikinalungkot ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. At ikinatuwa naman ng mga biktima ng war on drugs at AJK. Iniisa-isa ng ICC spokesperson ang mga dahilan ng pagka-deny ng interim release nito at isa na dito ay ang umano'y impluensya ni FPRRD sa bansa at ang umano'y kaligtasan ng mga pamilya ng mga biktimang nagrireklamo. Samantala sa kaugnay na balita, Senator Bato de la Rosa ay winakasan na ang pagkasenador na trap na nga ba ng ICC Interpol dito sa bansa. Hanggang ngayon kasi ay mukhang pinabayaan na nito ang tungkulin bilang senador. Hindi na ito uma-attend sa mga pagdinig sa Senado lalo na at hawak nito ang Vice Chairman ng Finance Committee at ang Committee on National Defense na talagang ikinadismaya ng ibang mga senador lalo na si Senate President Tito Soto. Soto hindi na nakapagpigil pa at hahatulan na ang pagiging excessive absentee ni Bato de la Rosa pagkatapos na malaman na meron na itong arrest warrant. Galing sa ICC ay nagiging balisa na ito at hindi na nagpapakita at nagtatago na si Senator Bato. Alam kasi niya na kung sakaling nasa loob ito ng Senado, ay gugulatin na lamang siya ng kanyang arrest warrant at aantayin siya makalabas ng Senate premises at isisilbi ang kanyang warrant of arrest. Nangako naman si dating PNP Chief Nicolas Torre na kung sakaling kakailanganin siya ay handa siyang magsilbi ng arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa, tulad ng pagsilbi niya ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte. Dahil sa pagiging excessive absences ni Senator Bato ay nagdesisyon na si Soto na mabigyan ng leksyon si Bato. Maaari umanong idulog ang problemang ito sa Senate Committee on Ethics at doon pag-uusapan ang pwedeng gawin kay Senator Bato. Pwedeng removal from office o pagkatanggal sa Senado ang magiging parusa niya at pwedeng idulog sa Senado at doon pagbubutuhan sa plenary. Mukhang natakot na nga si Senator Bato na matulad kay FPRRD taliwas. Sinabi nito noon at hinamon pa si Trillanes na go ahead at handa siyang magpa-aresto sa ICC. Hindi din ito kinilala ang Interpol dahil aniya ay mayroong sariling law and justice system ang bansa at hindi na tayo sakop ng ICC mula pa noong 2019. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, sila Bato nakita nyo, nung pinapatupad nila ang war on drugs, bakit masyado silang mayabang? Bakit parang wala silang kinakatakutan? Kasi alam nila na kung Pilipinas lang naman ang pag-uusapan, kayang-kaya yan. Di ba? At nung kinaso sila sa ICC, akala nila nakaisa sila. Tinanggal nila ang Pilipinas sa ICC. Akala nila, yan, safe na tayo. Wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. O, di ba? Pangalawa na naman, ano na naman ang kasunod? Nanalo si Marcos at Duterte, kakampi nila yan. Unity team yan. So wala na. Safe na safe na. Diba? Safe na safe. Oh, kaya lang, God works in mysterious ways. Oh, lagi ko yan sinasabi, di ba? Oh, tapos si Bato, ang tinitingnan ni Bato, baka magaling naman si Attorney Kaufman, baka kaya namang ilaban. Ang problema, sunod-sunod ang pagkatalo. Ano bang naipanalo ni Kaufman ng mga motions? Wala, no? Tapos ito na naman, inaasahan nila appeals. O kasi ano daw, pinakita nila na si Duterte ay grabe na ang kalagayan, talagang sakitin na, payat na. O, ang inaasahan nila sa mga drama na yan, makukumbinsi na ang ICC na bigyan ng interim release. Ang problema ngayon, ang naging desisyon, denied yung interim release. Di nakarating yan kay Bato. So anong na-realize ni Bato dyan? Shout out, Vincent Tamaka. Anong na-realize ni Bato dyan? Mahirap pala. Pag nakulong pala ako dun sa ICC, wala nang kawala. Walang piyansa, walang interim release.
hindi mo kayang paikutan ang mga judges ng ICC, ha? Siguro nakikita niya kahapon yung babaeng nagbabasa, ano? Si presiding judge, Luz Caranza. Parang hindi parang napakaano nito. Hindi ito kayang suhulan, hindi ito kayang kausapin. Oh. At ang nakakano diyan, napapansin nyo, ang presiding judge doon sa pre-trial chamber, si Judge Mutok, babae, Romanian. Ito naman, presiding judge na naman sa appeals chamber, babae na naman. Si Judge Luz Caranza, Peruvian. Oh, ayan. So sa mga tulad nila Bato, sa Duterte na mga pamacho, payabang na, ano yan, oh, binabastos ang kababaihan, o yun, babae. Mga babaeng presiding judges ang nagaano sa kanila. Ha? 'Di ba? Oh. Kaya ang nangyari dito, na-realize nakita na siguro ni Bato kahapon. Pag dinala ako sa ICC, wala nang kawala doon. Unang-una, wala namang interim release. Si Duterte na nga, sabi nila, si EPRRD na nga, na matanda na, nagdrama na nasakitin, nadrama na unconscious, natumba, hindi pinagbigyan, hindi na dala ang ICC sa mga drama, lalo pa si Bato. Pag pumunta doon si Bato, makulong siya doon, pwede niya bang sabihin na interim release? Ang dahilan ay may sakit siya. Di ba? Kabunyog mga kababayan. Kaya si Bato, nare-realize niya dyan, ang pag-asa na lang talaga ni Bato ay kapag ang Korte Suprema naglabas ng desisyon na ang pagkaka-aresto kay Duterte, pagkakadala sa ICC, ay unconstitutional. Yun na lang ang pag-asa ni Bato dyan. Di ba? Yun na lang ang pag-asa ni Bato. Kapag ang Supreme Court ay diniklara na yung pag-aresto kay Duterte ay hindi dumaan sa tamang proseso, unconstitutional, illegal yung pagkaka-aresto kay Duterte. Si Duterte hindi na maibabalik. Kahit ganun ang maging desisyon ng Korte Suprema, si Duterte hindi na, nandun na yun. Alangan namang orderan ng Korte Suprema ng Pilipinas na pabalikin dito si Duterte kasi mali yung pagkaka-aresto. Walang ganun. Pero si Bato, pwede na sa kanya na maprotektahan siya ng desisyon na yan. Kaya nakikita ko parang dinaras ngayon ang desisyon ng Korte Suprema. Ngayong kahapon lang may nilabas ang announcement ang Korte Suprema. Mayroon ng aksyon ang Korte Suprema doon sa petisyon nila Basti Duterte. Mayroon na. Ang sabi ng Korte Suprema, within 30 days, magbigay ng comment yung iba-ibang mga opisina ng gobyerno. Ibig sabihin, baka malapit ng magdesisyon ng Korte Suprema. Yun ang inaasahan ni Bato. Yun ang inaasahan ni Bato. Pero kung ngayon, yan, nakikita na ni Bato. Itong nakikita ni Bato, pag siya na-aresto, pag siya nadala sa ICC, anong gagawin niya? Interim release? Anong ground niya? Na siya, unfit na to stand trial, sakitin na. Walang maniniwala sa forma ng katawan ni Bato. Hindi makukumbinsi ang ICC. Kung si Duterte nga na matanda na at may sakit daw, natumba na nga daw sa sahig, unconscious, hindi umubra sa ICC, lalo pa ang kung ni Bato. Pangalawa, yung mga sinasabi nila Bato na wala sa kanilang testigo, walang ebidensya, ay tambak ang ebidensya, tambak ang testigo. At alam nila Bato na pagdating sa ICC, yun, i-consider talaga ng ICC yun, yung mga testigo na yun. Nandun na si Garma, nandun na si Las Cañas, nandun na si Matubato, di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, si Bato alam niya na wag dapat siyang madala sa ICC. Pag nadala siya sa ICC, wala na. Parang katulad yan kay Duterte. Nadala na doon. O kahit may resolusyon yung Senado, pabor kay Duterte, may nagawa ba? Wala. Ngayon na naman ang Korte Suprema magdi-decide kay Duterte. Halimbawa mag-decide ang Korte Suprema, sabihin na illegal, unconstitutional yung pagkaka-aresto kay Duterte. Mapapabalik pa ba si Duterte sa Pilipinas? Hindi na. Kaya alam ni Bato na once madala siya doon, wala. Kaya alam niya yan. Nakita niya yung resolve
nakita niya yung pagkakaiba ng ICC. Hindi siya abogado, wala siyang idea ng ICC, pero ngayon nakita niya na, iba pala itong ICC na to. Hindi pala ito kayang paikutin. Oh, yan ang nare-realize ni Bato. Hindi pala kayang paikutin yung ICC na yan. Babae yung presiding judge. Mga babae ang naghahawak ng yung sa pre-trial chamber si Judge Muto. Oh, presiding judge. Dito naman sa appeals chamber si Judge Caranza yung kahapon. Binabastos nga si Judge Caranza kahapon. Yan ba ang ang ina ni Claire Castro? Kinakantsawan ng ganun. Oh. Pero ang nare-realize ni Bato, mahirap pala. Kapag napunta pala ako sa ICC, doon na. Oh, doon na ako matatapos. Unang-una, ang mga judges hindi pwedeng lagayan, hindi pwedeng suhulan, hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng impluwensyahan. Wala. Kahit mag-rally na yung mga DDS, nakailang rally na doon. Nakailang rally na doon ng mga DDS supporters, nag-iiyakan, nagsisigawan, lahat na ginagawa nila. Oh, tapos dito pa may resolution pa ang Senado. Oh, nabago ba? Na-impluwensya ba ang ICC? Hindi. Oh, Kilabot Gaming Ricafort. Hi, shout out. Oh, kaya mga kabunyo, actually kahapon, yung mga nanonood na mga biktima at saka pamilya ng biktima ng mga war on drugs, nanonood sila kahapon tinipon sila sa isang sa isang venue, tinipon sila. Tapos paglabas ng desisyon ng presiding judge, tuwang-tuwa yung mga pamilya ng mga biktima, nagpapalakpakan sila. Alam nyo kung anong na-realize? Sana ganyan din ang Pilipinas. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan na korte na hindi natatakot? May due process. May due process, yes. Pero hindi nasisindak, hindi natatakot. At saka talagang tinitingnan yung argumento at ebidensya. Pagka ganon, ang ganda sana ng Pilipinas. Sa totoo lang. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Kahit anong gawin ng mga DDS, kahit anong gawin, may resolution na may resolution na yung Senado in support kay Duterte. May rally na ang mga DDS doon sa Dahig. Mayroon pa silang mga sa social media. Todo-todo, mayroon pang mga drama na si Duterte ay payat na. Wala nang naaalala, natumba pa, unconscious, kung ano-ano na. Nadala ba ang ICC? Nadala ba? Hindi. Hindi. Kaya nare-realize dyan ni Bato, mahirap. Mahirap pala pag napunta ako dyan sa ICC, tapos na talaga. Oo. Ano mga kabunyog? Nare-realize yan. Ron Portuguese, shout out sa mga taga-Tanaman, nakabunyog. Kaya sa tingin ko magtatago na si Bato. Hindi ito magpapa-aresto si Bato. Pasiguro ng masyado si Bato Pasiguro ng masyado si Bato. Bakit? Ayaw niya nang maulit yung masurpresa siya. Si Duterte na surpresa Di ba? Naalala niyo si Duterte. Nandun siya sa Hong Kong. Tapos nung nandun siya sa Hong Kong, nagpatipon doon ng mga supporters ng DDS. Tapos nagsalita si Duterte doon. Tinanong doon si Duterte, may bali-balita po na mayroon na daw kayong arrest warrant galing sa ICC. Ano po bang gagawin nyo? Sabi ni Duterte doon habang nasa Hong Kong. Sige, tingnan natin. Subukan nila kung kaya nila akong arestuhin. Di ba? Naalala nyo yun? Nandun si Digong noon sa Hong Kong. Pinag-usapan na noon na siya, may warrant of arrest na. At tinanong siya doon, mayabang pa si Duterte. Pag-landing ng eroplano niya sa NAIA, yun, nandun na sila Roque. Nandun na yung Interpol. Wala nang nagawa si Duterte. Doon, nasurpresa sila. Sabi nga ni Atty. Martin Delgra, hindi namin inaasahan yun O ngayon kay Bato, ayaw niya na rin yun. Kaya ngayon, bali-balita pa lang, hindi pa nga kumpirmado, bali-balita pa lang ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon na. Balita, mayroon na akong kopya, hindi pa ito opisyal. Pero naniwala na sila Bato. Naniwala na sila Bato. Nagtago na si Bato, hindi na nagpapakita sa Senado.
Kaya nga galit na si Senate President Soto eh. Oh, hindi okay yan, sabi niya. Bakit hindi na siya nagpapakita? Dapat ano yan, pag-uusapan yan, pag-aaralan kung anong gagawin sa kanya. Oh. So ngayon, si Bato, alam niya kasi, once na lumabas ang arrest warrant ng ICC, kung mayroon na nga, paano kung habang nandun siya sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant ng ICC? Hindi na siya makakalabas ng Senado. 'Di ba? Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Ano ito mga kabunyog? Sa tingin ko, itong si Bato ngayon, nagpapasiguro na ito. Ayaw talaga ni Bato. Yung sinasabi ni Bato na handa siyang harapin ng ICC, buti nga daw na mapunta siya sa ICC para mabantayan niya si Duterte. Sabi niya lang yun. Sabi niya lang yun. Pero ang totoo niyan, naiisip yan ni Bato. Kapag naaresto siya, nadala siya sa ICC, tapos na ang maliligayang araw niya. Wala na. Hindi na siya makakapag-ihaw ng isda. Pwede ba dong mag-ihaw ng isda? Hindi ko lang alam ang rule eh. Hindi ko lang alam. Ha? Dito kasi laging ang live, ang mga post ni Bato, nag-iihaw ng isda, nag-iihaw ng karne, liempo. Di ba? Oh. Ang pinaka-problema ni Bato, problema ni Bato, pambayad sa abogado. Oh. Sabi ni Sara Duterte sa kanya, mayroon na akong irerekomendang abogado kay Bato. Oh. Magaling, British lawyer. Sabi siguro ni Bato, ito naman si BP Sara, ha? Talagang parang nakikita niya nang maaaresto ako, kaya ang itutulong niya sa akin, may abogado na daw siyang irerekomenda. Pangalawa, saan manggagaling ang pambayad doon sa abogado na yon? Kung ang bayad kay Kaufman ay 150 million, iniisip ni Bato, monthly 150 million, isang abogado lang. Saan ako kukuha ang pambayad niyan? O sabihin pa nating marami siyang pera na nakurakot sa bayan. Halimbawa lang, marami siyang nakurakot ha. Hindi ko sinasabing kurakot siya. Assuming na ang dami niyang nakurakot, mauubos yan. Hindi naman siguro bilyon ang nakurakot ni Bato. Hindi naman. Sila Duterte siguro. Oh, ay ang problema mo kung 150 million ang bayad mo isang buwan sa abogado. Ang sabi lang ni Sara sa kanya, nakausap ko na si Senator Bato de la Rosa dyan, sabi niya as early as April, sinabihan ko na siya tungkol dyan sa warrant of arrest at mayroon na ako sa kanyang nirekomendang abogado. Sabi yan ni Sara, hindi yan chismis ha. Alam nyo naman ako, sinusubaybayan ko ang mga nangyayari dito. O ngayon, tingnan nyo kahapon, lungkot ang mga DDS, nag-iiyakan, may picture ni Kaufman, nakangiti. Ay siyempre, mag-grant ang motion niya o hindi, may sweldo si Kaufman. Oh, dinidelay pa ng dinidelay ni Kaufman, delaying tactics, di lalong tumatagal. Lalong humahaba itong kaso na to. Oh. Pwede naman yan, kukuha siya nung mukhang mayroon naman yata sa ICC nung parang PAW. Mayroong ganun. Yung mag-a-assist na lawyer na ipoprovide ng korte, wala kang pambayad. Pero siyempre, gusto ni Bato, yung abogado niya, parang private din. Hindi yung prinubide ng korte. Kaya lang, saan siya kukuha ng pambayad? Si Bato. Ubus niyan yung mga niya, kung ano mang pera niya dyan. Hindi naman kasi yan maliit na gastos lang eh. Pangalawa, yung pamilya ni Duterte, buti yan, maraming pera yan. Siyempre, si Pulong, congressman yan. Ikaw ba naman mula 2019 to 2022, 51 billion ang flood control projects mo. 'Di ba? To the EDCA sites, the Philippine side will have the final say, Mr. President. Mr. President, the Chief of Staff of the Armed Forces recently said that all the investigations into and protest against the government corruption are causing destabilization and benefiting China. Do you agree that the work of the Senate Blue Ribbon Committee is destabilizing the Philippine government? Well, personally, Mr. President, that's part of our mandate under the Constitution. Yes. And the investigation is
in aid of legislation, Mr. President. Kaya nga po, kaya hindi tayo nagdi-destabilize kahit na po tayo ay gumagawa ng pagdinig laban sa corruption na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po itong karumal-dumal na flood control projects na nakita po natin kung ano ang... Mr. President, well, thank you, Mr. President, for asking that question. It gives the Chief of Staff the opportunity to clarify and also to straighten the answers, Mr. President. He never said that the investigation would lead to destabilization or any instability in our political system. What he mentioned is withdrawal of the support of the AFP will lead to destabilization. So, and that's very clear, Mr. President, the difference between the responsibilities of the legislature in aid of legislation and also the withdrawal of the support of the military, Mr. President. Do you agree in the Philippines One China policy? Do you agree with Japan that any forcible unification of China and Taiwan is a threat to Philippine security? Well, Mr. President, the policy is we adhere to the One China policy. But of course, the actions succeeding to that will be subject for discussion, Mr. President. And you do not agree with Japan? Mr. President, for now that is hypothetical, and it's yeah, correct. It's hypothetical, and that is the statement of Japan, Mr. President. Mr. President, Vietnam's policy of no military alliance has enabled it to develop an indigenous capability to produce military drones. Do you think the Philippines should forever rely on external military assistance or try to stand on our own? Well, that's the direction, Mr. President, to be self-reliant on our military needs, Mr. President. And hopefully, later on, we can invite investors to come here and build facilities that will manufacture drones and other military equipment, Mr. President. That's the aspiration, Mr. President. But only if conditions will provide in order for this opportunity to come in the near future. Mr. President, the proposal of the Department of National Defense is to amend the Self-Reliant Defense Posture Law. That will allow equity investments, Mr. President, in the Philippines, so that we can attract defense manufacturers to come here to the Philippines. Like, for example, Korea is a big defense exporter, and we can invite them to set up shop here, Mr. President. That is the direction. What lessons from the Russian-Ukraine war have our experts in the DND derived in relation to the need for indigenous military capability? Well, Mr. President, there are many lessons that the department derived from that Russian-Ukraine war. One is the indigenous capability in manufacturing, Mr. President, and actually I've seen some documentaries that because of that war, the Ukraine defense manufacturing industry had a resurgence. They now produce virtually most of the things that they need to repel the Russian invasion.
Number two is another lesson is no, you cannot rely on one country in terms of one country alone to on both sides, Mr. President, on defense support, Mr. President. So it's important to also have alliances with different like-minded nations, Mr. President. So what steps does the DND take, Mr. President, to build our indigenous military capability? And if so, which part of the budget that we now consider will be devoted to ensuring such indigenous capability? Well, Mr. President, the aspiration is to produce our own technology, defense technology, Mr. President. But the department strongly recommends the amendment of the Self-Reliance Defense Posture Law so that government can so the government can invest in research and development, as well as the government can invest in defense manufacturing investments, Mr. President. So because of that law, there are limitations in terms of what government can do in defense manufacturing, Mr. President. I'd like to hear a better word, Mr. President, than aspiration. Parang aspiration, malayong-malayo pang mararating na. Can we use another term para kahit paano The vision. Hindi yung lilipad-lipad na... The vision. The actualization, Mr. President. Yun naman talaga ho ang gusto ho natin because it also creates jobs and technology transfer. But it's, as you know, no, the defense is also very complicated and the technology is not readily available. Yes, Mr. President, talagang yun ang aking gustong tunguhan kasi can you imagine the Mutual Defense Treaty is 74 years old? Kahit papaano nating kwentahin ito, Mr. President, talagang wala. Pasensya na kayo kung exasperated ako, pero Mr. President, if you've seen the last 3 years, yung mga balikatan exercises had ramped up tremendously, Mr. President. And that's clear evidence that the Mutual Defense Treaty is doing its responsibility, Mr. President. yes, Goal. but they fell short in being able to satisfy our requirement that our country is now in a clear position of being able to repel armed attack. Ayoko nang bumalik doon. Yung kasilangan punto ron Mr. President. Well, Mr. President, last comment, actually under the leadership of Secretary Teodoro, doon po talaga nag-umpisa itong ramping up ng mga alliances with our like-minded partners, Mr. President. And with that, doon rin nag-umpisa yung investments rin ho natin sa modernization. Kaya this year, Mr. President, pinakamalaking modernization fund ang ilalagay po ng Senado para po makahabol ho tayo sa mga pangangailangan ho natin. Yun po yung gusto ko sabihin, Mr. President. Nakabawi-bawi tayo ng konti dahil nandyan ang aking kaibigan, Secretary Gibo Teodoro. Kung wala pa siya dyan, paano na? Kasi hindi natin masasabi kung mananatili siya dyan. Pwede siyang... yung palang punto nyo, Mr. President. Nakuha ko na ho. Kaya nga Would you say that militarization rather than diplomacy is the main mode of dispute settlement of China? No, Mr. President, absolutely not, Mr. President. Okay. So, ang main tool po natin is diplomacy insofar as the Philippines is concerned. Yes, Mr. President. But it's at the same time, Mr. President, it's to our best and core interest to continuously modernizing our capability, Mr. President. Yung po mga diplomatic efforts natin, ano-ano po yun? Sana hindi lang po mga diplomatic protest tsaka yung tinatawag nilang megaphone diplomacy. Are there actual negotiations and are there budgets devoted for these actual negotiations para yung diplomacy makita natin po talagang nag-ooperate?
Mr. President, under the budgets of the Department of Foreign Affairs, Mr. President, merong mga amounts there to continuously engage our partners as well as other countries in diplomacy, Mr. President. Mr. President, is it correct to say that the Department of National Defense is asking the people for billions of pesos to defend the West Philippine Sea, or WPS? Well, Mr. President, it's not only limited to the West Philippine Sea, Mr. President. It's the core In relation only to the West Philippine Sea. Yes, Mr. President. Okay. Pwede, paano natin isang map? Can we ask the staff to please show the first map? Mr. President, hindi ba lalaki ng konti? Palakin mo. Mr. President, I'm trying to show the official map of the South China Sea as published by the International Hydrographic Organization in S-23, or Limits of Oceans and Seas. We are not supposed to defend the entire South China Sea, Mr. President. No, Mr. President. Only our exclusive until our Only the exclusive- portion of the Yeah, West Philippine Sea. Yes, Mr. President. Until the exclusive economic zone, and also in the other side, Mr. President. Hindi, doon The muna eastern tayo side sa seaboard, West, Mr. President. sa West Philippine Sea muna tayo. Isa-isa lang, boss. Mahirap ang kalaban.